So, meron ako naging ex. Ang bilis! Wala! Ano naman masasabi mo sa mga Ex. So, yung parang naging first love ko talaga was, si... ni ate? Huwag niyo na isama to, please. Pangalanan na lang. And then, dun sa mga next exes ko naman, after that, Next! itago na lang natin sa pangalan. Panalet! Sino nga ba yung after ni... Sino bang after ni... Nakalimutan ko na kasi yung order. Order! Welcome to another episode of Triggered! Yeah, shout out sa mga ka-triggered natin dyan. If you haven't hit the subscribe button yet, please do subscribe na sa Adventure Taste Moments. Dahil kailangan updated kayo lagi sa mga bagong episodes. Katulad ng episode natin for today na syempre sobrang special. Una dahil may kasama pa rin tayong guest host natin na napakaganda. Yes! Bagong-bago? Miss Hailey Dizon. Oo, bagong-bago. Bagong-bago yan. Oh my God, nakakamiss. Kainis. Pero syempre, eto na nga, umuulan talaga ng mga magagandang dilag dito sa Triggered for today dahil ang kasama natin ang nag-iisang Asia's Limitless Star, Miss Julie Ann San Jose! Guys! What's Welcome up, to everyone? Triggered. Sa lahat ng mga ka-triggered. Yes! No? Oh, first time ko dito eh. So, Kaya nga, actually, matagal ko na itong request Another- na makapag-guest si Ate Jules dito. So, I'm so happy I'm that you're excited. here. I'm excited. Anong topic natin for today? Eto na nga. Pero bago tayo dumiretso dun sa mismong topic, meron talaga kaming tinatanong, Ate Jules, sa lahat ng mga nag-guest sa amin dito, which is, what triggered you today? Oh my gosh. Meron ba? Meron ba naka-trigger Meron. sa'yo ngayong araw na to? Meron. Actually, before ko pumasok dito sa room na to, I was having a conversation with my colleague. Parang ang laki talaga nung difference nung work ethics before the pandemic and then after the pandemic happened. So parang ayun lang, nag-spark yung conversation, everything. Tapos it led to so many things na, tapos naalala ko yung ganito, before hindi naman tayo ganito, pero ngayon parang ang oo. So ang laki, is like sobrang laki talagang difference. Ano yung na-trigger na emotion nun sa'yo? Wala naman. Wala naman. Na-trigger Wala lang yung naman. mga memories mo of the past. Yes. Oo. Nostalgia. Nakakamiss lang kasi talaga before. Like for example, dati may mga makakasalubong tayo mga colleagues natin sa work, ganyan. Hoy, what's up, ganyan. Kahit hindi natin sila masyadong ka-close or like super friends, ganyan. Ngayon parang, sup, ganyan na lang. Parang gano'n. May mga ganon. Pero may mga iba din na they don't acknowledge you at all, di ba po? May Oo, mga yes. ganun. Yes, oo. So, yun yung nagpa-trigger sa akin today. Wala lang na naalala ko Sino lang. kaya hindi. yung I-review natin yung CCTV. Naalala. Sino kaya yung mga Hindi naman. Sino ka, ha? Hindi naman someone. Mga people din. Mga people. People, madami-dami kayo. Siguro baka nag-outgrow din. Or parang nag-iba na ng circle. Ganun. Wait. So, ibig sabihin, dati close kayo, tapos ngayon stop na lang. Hindi naman. Like, not necessarily like super close. Pero parang, alam mo yung naging close kayo for a time being, pero parang hindi na ganun ka. Strong yung... Yes. Gets. So parang, like, after that, iisipin mo kung paano mo i-evaluate yung ganong klaseng, alam mo yun, like, relationship. Yeah. So, hindi mo alam kung, like, friends pa ba tayo or ganon, or something ganyan. Naging awkward lalo yung situation. Hindi naman not necessarily like sa workplace, pero Aha. yung mga tao in general. Yes. Yun. Pero yun nga, Ate Jules, speaking of, yun nga, growth and nostalgia. Siyempre, dumating ka lang din sa point na yan ngayon dahil nga, medyo matagal-tagal ka na din talaga sa Ganun ba ako industry. katanda? Hindi, because you started so young. Yes, I started And you really are young. now celebrating your 20th year Grabe. in showbiz.
anak Ano lang yung sa akin loyalty nun, award? Oo nga, grabe from Asia's pop sweetheart to now Asia's limitless Wow. star. Grabe. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko talaga ma-imagine or hindi pa nagsisink in kasi talaga sa akin. Never nagsink in sa akin yung mga titles like yung, yun nga, Pop Sweetheart or Pop Diamond or something nga. Tapos ngayon, Limitless Star. Parang, siguro for me, yung mga monikers na yon hindi talaga siya alam mo, hindi ko talaga siya ma-absorb. Kasi parang hanggang ngayon, surreal pa din lahat ng nangyayari. If you know what I mean. Like parang, so many things are happening in your life. All good things. Tapos parang, ma-realize mo na, wow, ito na pala yung, nandito na pala ako ngayon. So this is where I am right now. And I'm just very, very grateful for everything that has happened to me for the past like 20, 21 years. Like actually it's almost 21 kasi nag-start ako 11 years old. So technically nag-sign ako with GMA 12 years old ako. Tapos sumali ako ng Popstar Kids 11 years old. So technically parang 20, 21 years. Pero grabe ate, like you deserve the place that you are in right now. Yung spot mo ngayon kasi you Totoo. worked so hard. Ang babaeng kayang gawin lahat. Kaya nga eh, Umarte, grabe. kumanta, Hindi siya- sumayaw. Hindi siya triple threat, quadruple threat siya. Kasi Grabe. ang Ano grabe. lang, kailangan kasi 'di ba, pag may binigay si Lord sa atin, kailangan nating alagaan. Yes. Oh. Ang ganda. Ganda I love you. You know this. And Yes, I know. And I'm so honored talaga that I get to work with you. That I've gotten to work with you through the years and to see yung the secure and like at peace woman that you are right now. Parang sobrang inspiring. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Parang ano kasi din, nasa phase ako ng buhay ko ngayon na parang, alam mo yun, wala akong kailangan wala na akong hahanapin. Or like, nasa point ako ngayon na parang hindi ko na, ayoko na makipag-compete sa world. Yung parang, I'm just putting myself out there. Yeah. I love what I do. And, di ba, as long as I'm happy, I'm making people happy through what I do, through my music, ganyan. So, I'm just, nandun ako ngayon. And ang ganda kasi, I mean, kahit nandyan ka na ngayon, parang, halimbawa ngayon, you're independent na, 'di ba, with your music. And Yes. sobrang you're still out there doing the things na nga that you love. Yung para sa sarili mo naman. Kaya, congratulations, Ate Jules. Congratulations. Congratulations for 20 years. Oh my God. She sounds so old. Pero so you started young. Kaya nga Oo eh. naman, Na oo 20 naman. years, di ba? Very, very young ka pa rin naman. Pero ito muna, ate. Hindi, kasi since we discussed nga yung 20 years mo, ate, like, ano ba yung mga differences? Bukod dun sa minention mo kanina, ano pa yung mga parang significant differences na masasabi mo na nakita mo so far sa industry? What do you mean, like in general or like with Like, halimbawa with me? sa how artists are trained, for example, mga ganon. Actually kasama yun sa topic namin kanina. It was different back then Siguro doon sa mga trainings namin kasi I started sa isang group. It's called Sugar Pop. So we were kids. Kasama ko sila Rita, kasama ko si Cholo, si Renzo, si Vanessa. So before talagang intense din yung trainings namin. So, pagka, kunwari, may mga harmonies na ituturo sa amin, kailangan naka-ready na yung mga cellphones namin kasi i-record namin. And then, after a short break, kailangan aral na namin lahat. Yeah. So, that's why, ganun, like, kunwari, for example, pagka may prod style, X Majesty, Queendom, ganyan, or Super Voices, may mga bossesan, ganun, madali na namin napipick up Matalas lahat. na ng tenga Kasi, niyo talaga. we were trained to do that since we were kids. And then, ganun din sa sayaw. Marami din mga trainings before na pag hindi namin nakukuha, either hindi naman sa pinapagalitan. Well, exception ako sa mga pinapagalitan kasi mabait ako. Wow! Hindi, totoo yan masunurin naman. ako. Totoo naman talaga yan. Tsaka hindi pinapagalitan si Ate Julie kasi magaling siya. Magaling Hindi. talaga. Meron Magaling namang kasi siya. time talaga. So, 'di ba?
para maiwasan kang pagalitan, kailangan mong gawin. Yes. Kailangan mong i-perfect, 'di ba? I-perfect yung gagawin mo, i-perfect yung sarili mo, ganyan. So parang we were accustomed to do those things. Tapos ngayon, ang difference siguro, siguro it's because of the effect na rin of social media and how things were during the pandemic. So, yun yung pinag-usapan namin kanina, parang lahat ng mga nakikita natin online, parang yun na lang yung ginagawa natin because everybody's doing it. And then, ayun na, siguro nagkulang din tayo sa social graces after the pandemic. I guess it helped na parang naging factor din siya. Kasi nga, katulad ng sinabi ko kanina na, alam mo yun, before, whether it be magkatrabaho tayo, magkakilala tayo, kakusay pa rin kita. Pero ngayon parang, Dead ma. Medyo dead ma. dead mo na lang mga ganon. So, yeah, I guess, I don't know, iba. Siguro yung sa mga groups din, like for example, P-pop, diba? Syempre, intense trainings din talaga yung ginagawa nila. Pero like for us solo artists, iba din talaga. Iba yung naging training ground before. As in parang may form of disciplining Yeah. the person or the artist na parang shucks, pag hindi ko nagawa to, mawawalan ako ng trabaho. As in, parang Yung may ganong takot, level. no? Parang nabawasan yung pagsa-strive for excellence. Siguro dahil nga sa social media na parang kahit konting effort mo lang, pwede kang mag-viral agad or, di ba, nare-reward agad yung minimal Yes. effort. Wala na yun nga, yung katulad ng Yeah. sa inyo na talagang Kailangan talented ka talaga. As in, parang Yun talaga yung we puhunan had mo, to, talent. parang we had to work our way up the hard way. So, lagi ko nga sinasabi na hindi talaga madali, walang madali. Kapag, kunwari, may gusto kang makuha, di mo siya makukuha ng basta-basta. Kasi kailangan mo siyang pagdaanan. Yeah. Kailangan mo siyang paghirapan talaga. And so, totoo lang, ang swerte talaga ngayon because lahat may access sa, alam mo, yung social media. Yes. And then, di ba, like, isang post mo lang na, ang ganda ng boses nito, pwede itong maging artista, pwede itong maging singer. So, like, ang swerte, like, before, ang audition namin, kailangan nakapila kami sa labas. Na-around kami, nabibil kami sa araw. Tapos yung iba nagkakasakit, hindi pwedeng mag-skip ng screening, ganyan. Things like that happen. So, yun, ang laki ng difference and parang mas madali siguro in a Yeah. way. Yes. Pero kita naman kasi yung effect nun, like with artists like you, ate. Kasi kita mo, nandyan yung longevity. Na meron ka talagang na-build na may solid foundation yung career mo. Hindi ka tulad ngayon na pwedeng sobrang sikat ka ngayon, pero hindi mo alam next month, Bukas wala may na. bago nang dumating, Oo. kung gaano ba ka-stable yung na-build mo. Ikaw And- meron ka talagang na-build throughout the years. I think siguro yun na din yung isa sa mga bagay na naging proud din ako. It's my experiences din. Tsaka parang parang kahit pa paano naging matibay ka din talaga eh. Parang pampatexture talaga ng buhay yung mga pinagdaanan mo simula nung nagsimula ka eh. Tapos parang yun nga, lagi kong sinasabi na makakompare mo kasi kung ano yung ngayon eh, parang swerte talaga nila kasi dati pinapagalit lang kami, tapos ngayon, Yeah. Pero yun nga ate, speaking of pampatexture ng buhay, syempre sa 2 decades mo in the industry, ano ba yung mga parang issue na dumaan sa career mo na ngayon, na ngayon parang tinatawanan mo na lang? Or yung hindi mo pa na-share before, na baka ngayon mo naman lang pwede i-share. Ngayon, natin. Bigay na din natin sa mga diamantes. Oo, kasi ano naman napagdaanan na and kaya mo nang tawanan Oo, ngayon, tapos na di ba? bukod sa mga exes, ganyan. Hindi, sama natin yun! Exist talaga eh. Sama natin yun! I love you. Ay, Kuya Ray! I-categorize natin. Oh, Sige, as an sige. artist, na singer, ano yung, yung As a singer. Oh, Ayun, as a singer. singer. As a Yun. singer muna. Yung mga issue na napagdaanan mo as a singer. Mga issues.
Actually, as a person, hindi talaga po ako may issue. Wala talaga ako may Yes, issue. guys, anyone who Oo. has worked with Ate Jules will tell you talaga na isa talaga siya sa pinakamabait at walang ka-issue-issue na tao. Sobra. Tsaka siguro yung... Sige. Ito na yung growing time mo up, to like clap back. like as a singer, Oh, as a singer muna. siguro a lot of people would invalidate me or kung ano yung mga nagagawa ko. Siguro like pagka sinasabi nila na parang kulang ka pa sa yung training or parang marami ka pang kakainin bigas, which is like up till now yun din naman yung parang nagiging motivation ko para I have to grind pa din. Kasi ito yung alam ko na magpapatagal pa sa akin dito sa industry. And then what else? Siguro yung time kasi na medyo growing up, parang there was a time na naisip ko na saan ba ako pupunta? Like hindi ko alam kung saan pupunta tong career ko because like I was like 14 or like 15 ganyan. I was in school, so nag-aaral ako. Tapos parang di ko alam kung ano yung priority ko talaga. Like school ba or parang or career ba ganyan. And it was, I wouldn't consider it as a struggle kasi talagang ginusto ko naman din pareho. And then, yung dad ko, originally ayaw talaga niya. Oo, like ayaw talaga niya. Pero, na-convince ko siya. Sabi ko, sige, mag-aaral po, patapusin ko yung school ko. And then I was able to finish school, college, ganyan, and working at the same time. So I think, yun din yung isa sa mga bagay na gusto kong i-impart sa iba na huwag yung bitawan yung school. Huwag yung bitawan yung pag-aaral kasi sobrang importante yan. At yan, ang isa sa mga bagay na pwede yung irigalo sa mga magulang ninyo. Correct. Yes. Correct. Ayun. Correct. And then, going back, mga struggles ba? Siguro at that time, I did not have like a hit song, maybe. Siguro parang nag-resurface na lang din recently yung mga old songs I'm so ko. happy. And that's why I was so happy kasi nung nag-celebrate ako nung birthday concert or birthday gig. Actually, it was for a cause. Tapos, parang kinanta ko lahat dun ng mga original songs ko. It felt really good and nostalgic at the same time. Kasi parang, I have so many songs na hindi ko naman madalas nakakanta. Or like, parang, ang tagal na pala nitong kantan to, pero parang hindi siya masyadong nabigyan ng attention. Ganun. Or like, never ko talaga nakanta at all. So, it brought me so much memories and experiences na wow at during this time parang nandito ako sa phase ng buhay ko parang gano'n. So wala lang pag nakikinig Parang time ako ng capsule. para talaga siyang alam mo yon memory lane talaga. So Yeah. sabi ko wow may ganito pala akong song ngayon ko lang na-realize na wow dami talaga. Like ang Sobrang dami. happy ko nga nung parang may nakita ako na event mo na nakumanta ka ng I'll Be There. Kasi nga parang usually nga ang kinakanta mo din is like kanta ng iba sa mga Yes. events. So I'm Yes, so yes, happy nung nakita ko yun na I hope that you keep going on that trajectory na you sing your own songs kasi Yeah. ang ganda talaga ng mga kanta mo, ate. And Thank sa mga you. nangi-invalidate kay Ate Jules, like, guys, siya na yung parang, siya na yung flag bearer ng GMA Singers. Yep. Like, siya na yun. Siya na Exactly. talaga yun. Siya na yung we aspire to get to where she is Correct. right now. Kaya, hindi naman siya tatagal sa industriya ng ganito kung hindi dahil sa talento niya at sa kung ano yung ipinundar niya eh. Kung ano yung effort, time, sacrifice na linagay niya sa craft niya. Kaya
Kaya yung mga iba dyan, hanggang social media na lang, hanggang Oo. ano Oo. na lang. Actually, ano Start na nga naman ako yun. Oo, tama, pre. Record ako, mami. Sulat ako. Oo, ng pare ko. I mean, like, why not, di ba? I mean, like, no one's really stopping you to do these things. And as long as, you know, you stay passionate sa craft mo, sa ginagawa mo, parang everything else just follows eh. Yung parang love mo sa, nadadagdagan lalo yung love mo sa sarili mo because you know your core and you know what you want. Yun. Ayun. Dito naman tayo sa mga juicy ano. Siyempre doon naman sa mga issues Sabi na eh. relationship. Matters of the heart. Matters of the heart. O, diba? Kasi yung iba, yung ibang mga... Ano? Kasi yung iba, kung magpa-interview, diba? Parang ano... Oo nga. Oo, yan. talagang kaka-break. So, Interview. dapat ikaw din. Ano naman masasabi mo sa mga... Total ngayon naman, Oo. meron ka ng secure na relationship. Yes. Oo, alam mo, sa totoo lang, may mga conversations din naman kami honestly ni Ray na ganyan. Like hindi naman often, pero siguro may times lang na for example na pagkukwentuhan namin ganito ganyan. Pero hindi niya kasi i-bring up sa akin unless i-bring up ko. Oh. Oo, parang parang sulat, tinatawanan lang talaga namin. Hindi siya like parang big issue or something. Kasi nga, wala na eh. Like, tapos na eh. Secure Yeah. na ako eh. Mm. So, ano bang gusto niyo malaman? Ano yung mga pinagtatawanan nyo na yon? Ano na lang siguro yung parang mga relationship na talagang may naging effect sa'yo. Like, na yung mga biggest lessons talaga na, yung mga tao na may mga lesson talagang iniwan. Lahat sila lessons sa akin. So, lesson learned, gano'n? Lahat sila lesson learned. I think siguro din. Ay, may pinakamalaking impact na lang. Sino ba doon? Wow! Gusto mo ba mag-name? Gusto mo ba kami mag-name? Flip ko nga. Yeah. Sige, off the record na lang to. Ibibip na lang, Off the record na lang to. So, I think, alam nyo naman before yung, kung ano yung naging, Okay na. Alam niyo lahat tayo, feeling ko alam, pero nahihintay tayo siya magsabi. so, yung parang naging first love ko talaga was, si, Ni ate. huwag nyo na isama to, please. Do you want your daily dose of music, food, talk, and celebrity life? Subscribe na sa ATM. Just click the subscribe button and hit the bell para updated lagi sa mga ganap. See ya! So, there was someone na talagang parang, like, hindi ko ma-explain eh. Na ano ka talaga? Naaning talaga ako, oo talaga. Alam naman ni Rito lahat, alam niya lahat talaga kasi wala naman tinatago sa kanya. Actually, kapag may mga heart problems ako, siya yung lagi yung person to confide with. And talagang, hindi, Jules, ano lang yun. Talaga parang kapag, kahit nung tropa pa kami, kahit nung tropa pa kami, alam niya yan. So anyway, going back, there was someone na talagang pag yun, parang medyo na, ako, naaning talaga ako. Naaning. Oo, pangalanan na lang natin, charing. Pangalanan na lang. Ayun. So, I think, alam nyo naman yan, Yeah. nakita nyo naman yung Kaya nga, ang sambayanan eh. Talaga talaga kung ano-ano mga nasasabi, no? I think. Okay, sa triggered, gusto rin po namin yan. I think, wag nyo na lang ito isama tong part na to, pero kukwento ko na sa inyo. Oo. So, yung... Yes. Okay, Kuya CJ. CJ, Okay. alam ko kung saan ka nakatira. Kayo mga lalaki kayo, hindi ko rin maintindihan talaga yung ano nyo minsan. Maybe kasi din maybe kasi dahil mga bata pa rin naman kami noon. And then we both had the peak of our careers siguro. Kasi like I was So ayun. So parang inaway-away kasi siya ata. ng No, fans. inaway-away siya. Tapos parang siguro naging factor Nasindak. din yun. Oo, na siya. Na parang career mo na siguro, ganyan. So But I thought we had a good thing, but There's always a better and more respectful way to handle things. Yeah, hindi yung ganun, right? di ba?
And then, dun sa mga next exes ko naman, after that, Next! itago na lang natin sa pangalan. Sino nga ba yung after ni... Sino bang after ni... Nakalimutan ko na kasi yung order. Order! C1. Next! Nakalimutan ko. Sino bang next after? Nung una, so, yung parents ko kasi, they're so like very traditional, as in like ligaw sa bahay. Ito, paano nyo ito isama? So, yung parents ko, talagang very traditional sila. Like, ligaw sa bahay, doon kaliligawan, ganyan. And wala naman ako naging problema doon. Honestly, kasi pag may mga nagustuhan akong guys, minsan, or hindi pala minsan, madalas na ayaw nila. Ayaw nila. And for sure, they have a good reason for that. Siyempre, hindi naman natin i-invalidate na ng feelings ng ating mga parents because they've been there so many times na and alam nila kung ano yung mali. Alam yung mali for you. Or kung ano yung tama for you. Pero sa akin lang naman yun. This does not like happen to everybody else. This is just, yun, sa akin lang naman din yun. Sa situation ko. So, parang, ayun nga, medyo, nung una okay, tapos parang biglang after that, medyo hindi na naging ganun ka-consistent. And then after that, parang marami na ako mga Nalaman. na hindi ko naman din hiningi. So parang siguro it's the universe Talaga, or minsan kusa na lang dumadating talaga. oo, may mga information talaga. Minsan talaga traitor yung mga information na hindi naman natin hinihingi pero dumadating sila ng kusa Si sa Lord buhay na yan. natin. Oo. Pero nung pinakilala mo siya sa parents mo, ano ang impression ng parents mo? Or ano yung sinabi Wala, nila okay. sa'yo? Okay. Okay, sige, try natin, ganyan. Tapos biglang, nung isang beses, parang, I don't know how it started na biglang, wag mo na siya pupuntahin dito or wag mo na siya pupuntahin. ganyan. Nakaramdam na sila. Oo, kasi- Pero nung time na yon okay ka pa. I think so. Like, okay pa ako. Pero nauna silang makakutob ng Oo. something. Na siguro may nalaman or like may hunch, ganyan. Mm. So ako, may mga times din na parang after, like siguro months after, or like parang inisip ko na, what if ano kaya? Like what if may tama sila or like Yeah. meron nga na, ayun. Sino sa mga exes mo yung pag pinabalik mo sa bahay mo, bubombahin na magulang mo siya? Feeling ko lahat. Feeling ko lahat. Ayun. Oo. Tapos ngayon, actually, sa totoo lang, si Ray lang talaga yung nagustuhan nila. I love it. Siya po talaga ang tunay na Yeah. anak ng Diyos. Kuya Ray. The one. Alam mo, sa akin din, parang lesson learned ko din yan na like, agree ako dun sa sinabi mo ate na kapag talaga yung parents mo may sinabi about a certain person, most of the time talaga tama Yes, sila. most of the time. And syempre, when I was younger, parang feeling ko, di nyo naman alam, di nyo naman kilala, ako yung mas nakakakilala. Exactly. So, yun nga yung lagi nating sinasabi, di ba? Parang hindi nyo pa siya masyadong kilala. Gusto mo yung kilalanin, Yeah. ganyan. So, may times tayo, di ba, na ganun laging sinasabi natin. Pero, Give him a Most of the chance. time. Tapos Tama biglang sila. sa dulo ng lahat, ay, tama pala sila. Totoo. Tama pala sila. Okay. So, Yun. ayun. Pero at least now, di ba, sa lahat ng pinagdaanan mo na yon, it just led you to Where the you person are. that you have na. yes. Tsaka sobrang thankful ko kasi para ako nakahanap ng ako, pero lalaking version. Ganon. So, iba yung pakiramdam kasi pagka nahanap mo na siya, malalaman mo. Malalaman mo talaga. Uy, sabi nila, totoo yan. May nabasa din ako. Online na sabi nila, kapag nasa relationship ka, alam mo kung siya yung makakatuluyan mo at alam mo na nandyan ka lang sa relasyon ngayon. Alam mo Yes. yung love na, kunyari, for example, you're in a relationship right now. Of course, you truly love the person. You really, kumbaga, you're giving your all in the relationship. Pero deep inside, alam mo na hindi siya yung makakatuluyan mo panghabang buhay. Meron akong nabasang ganun. I-remember So, ibig sabihin ba nun, parang hindi mo nakikita yung future mo kasama siya? Para hindi, Diba? actually, to be honest, I really don't
understand kung ano yung sinabi nila na yun. Pero marami akong naririnig na parang same sa sinabi ni... Hindi mo maintindihan hanggang ma-experience mo Oo, na. ni Ate Jules na kapag nandoon ka sa relationship na yun, alam mo na yun siya. Ah. Ganon siya. Yan yung nararamdaman mo ngayon? Hindi, eto nga, di ba kasi syempre Oo. first boyfriend ko yung kasama ko ngayon. So wala akong makukupal. Ay, yung pakiramdam ko sa kanya. Yung pakiramdam. yung pakiramdam ko sa kanya. Pakiramdam. Edit. So yung pakiramdam ko sa kanya, ganito, wala akong eto pala yung pakiramdam ng yung sinasabi nilang makakasama mo na. Hindi ko, pero kasi syempre, ako ngayon, I'm really hoping and yun na yun, di ba? Ganun siya. Pero may mga nabasa din talaga ako na ganyan and may mga naririnig din ako na stories na ganun. Like deep inside daw, alam mo sa gut mo na it's Pag not ito na gonna yun. work out. Tapos alam mo din na eto na Siya na yun. yun. Kaya meron, di ba, kahit na ang tagal mo sa relasyon, hindi kayo nagpapakasal or ano. Tapos biglang, the next relationship that you have, 2 months, 3 months, or just a few years, nga, no? magpapakasal ka Ang agad. dami nga ganyan. Di ba, may mga Oo. ganun. So, ayun siya. Gets. Siguro dahil din, kaya naging matagal because like deep inside, alam mo sa sarili mo na parang di mo alam kung ano yung mali, pero I know that there's something. Correct. Oh my Like, God. ano yung, Minuminutes mo ba rin? ano yung nag-hinder sa'yo? Bakit hindi? Bakit? Like, anong meron? That's why, siguro, nahihirapan yung iba na mag-let go. It's because, syempre, you're scared of letting go of the familiarity. Yeah. Correct. No? Tsaka syempre parang naging home mo na yun for how many years 'di ba? Tapos biglang parang you're scared to lose this person. Why? Because of what? Familiarity nga. Diba? Okay, next topic na masakit. Sakit na, charing. And then, pero ito ate, syempre, we wanna take a trip down memory lane. Okay, let's with you. go. Ito, maybe you can share mga hindi mo pa na-share na mga kwento sa mga different chapters na to ng buhay mo. Okay. May prepare kaming konting Nakita ko na agad starting with yung bangs ko. Yes! I love it. As Little Miss Philippines. Oh my goodness. Next week on Triggered. Kinasal na kayo? Ang dalas na sinasabi na sobrang swerte ko kay Julie, ganyan. Pero sa totoo lang, maswerte din talaga ako kay Ray. Ano yung nyo ate? Worst na away as a group. Si Rita siya si Ray. So usually nagsasabunutan ng gano'n. Congrats, ate!